Hello. Magandang araw po muli sa inyo. Mga ka-chiripi, kumusta na ba na ang araw sa inyo? Kung tinatanong nyo dito, ito, malamig pa rin dahil winter pa rin po dito sa Hong Kong. Pero ano man ang klima niyan, tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho dito as OFW. Kaya muli, samahan nyo po ako dito sa Madam Chair Channel. Let's go! At yun nga po mga ka-cheer, tayo ay nag-process ng papers at verification ng papers natin, ng kontrata natin sa consulate. At nung tayo ay nagpa-process po doon for verification, ay yung isa po doon na nagtatrabaho, sabi niya, dalaw kayo, pasyal kayo after this, doon po sa OFW Lounge. Yan. Sabi ko, anong meron doon? Sabi niya, pwede po kayo mag-stay doon mga 15 minutes, magchika-chika, at may libreng kape po at biscuit daw doon. So, pinuntahan po natin. At yan nga po, hindi lang naman. Sa Terminal Airport ng Pilipinas, may pa-OFW Lounge na libre ang pakape at mga pagkain na minsan hindi naman iniingatan ng ating mga kababayan. Sana dun po sa mga OFW natin na bumibisita dun sa ating OFW Lounge, sana po kung kayo ay kukuha ng pagkain, yun kung kaya nyo lang ubusin. Kasi kung gusto nyo pa naman po pwede naman kayong bumalik kasi eat all you can naman po yun para wala pong masayang na pagkain. Wag po natin ipakita kung anong ugali mayroon ng ibang OFW natin. Kailangan wherever we are, kailangan yung manners natin at syempre yung pagkain. Bago po maging pagkain yan, ay napakahirap, lalo na sa mga magsasaka, na maging pagkain po yan. Kaya sana po, advice lang po, kayo lang po. Ano po, yan. At balik tayo sa ating topic. Balik po yung, kasi pag-verification natin ng papers natin sa consulate ay nasa 29th floor. Ang OFW Lounge po is nasa 18th floor. Kaya kung nando kayo sa 29, baba kayo po dun sa 2nd floor, tapos lipat po kayo dun sa likod. Yung meron pong nakalagay sa elevator na 2nd floor to 18th floor or 21st floor, dun po kayo sasakay. At pindutin nyo po ang 18th floor. Tapos makikita nyo na po dyan, yan, nakalagay po dyan. Yan. So, bali yung isang naman po yun ay iisa lang. Pero yung pagpasok nyo po kasi, ito ang lift, tapos paglabas nyo, dito po sa may bandang kanan, dito po kayo papasok. Meron po dong reception. Nung pumunta po kami, hindi po Pilipino yung receptionist. Ewan ko lang kung Pilipino siya. Parang ibang lahi. So, good morning naman. So, nandun siya sa reception. Tapos, pwede ka mag-picture, mag-video doon. Yan. Tapos, pasok po kayo. Kasi, pag ganyan po yung pasok nyo. Yan. Tapos, nandito yung reception. Nandun yung nagbabantay. Tapos, lakad lang po kayo sa may kaliwa. Ng konti lang. Napakaganda ng ambience po niya. Maraming upuan. Mayroon ding television na malaki. Pwede kayong manood kung ano yung gusto nyo panoorin. Tapos, mayroon din po dito ng may window po dyan. Nakita niyo po sa labas kung ano ang magaganap. At dito naman po ay yung may mga po siya ng flower, na magagandang flower. Tapos dito sa banda dito, pagpasok nyo po, makikita nyo kaagad yung may isa po doon na siguro dahil kukunti naman, yung isang tauhan or receptionist na mag-aano po sa inyo, magbibigay ng coffee at saka yang biscuit yan. Pero pagpasok niyo po doon sa reception, magsusulat po kayo ng pangalan nyo. Laging ugaliin natin as OFW kung ano po yung
pagkakalagay ng ating pangalan sa ating Hong Kong ID, ganun po ang isulat natin. Tapos pagpasok natin para kumuha ng kape, doon sa reception para tayo ay uminom ng kape at ng biscuit, susulat pa rin po tayo ng pangalan doon. Ano po, tapos upo kayo kung saan nyo gustong umupo kasi marami namang upuan. Mas maganda ay mayroon kayong kasama para chika-chika, or kung wala kayong kasama, pwede kayo doon mag-computer o magbasa, whatever na gusto nyong mangyari. So, yon, upo kayo doon. Ay, nung ako'y pumunta, may sumabay na, actually, nung pumunta po ako, mga ka-cheers, gusto ko lang makita what it look like. At yun, dahil nga may isa tayong nakasabay, na nakatapos na rin ang kanyang verification, sumabay na po sa akin. So, dalawa kami, nagchika-chika na, nagkumustahan ng sitwasyon dito sa Hong Kong, kung taga saan sa Pilipinas, ganun po. So, yun, nagka-coffee-coffee kami. Tapos, ihahatid sa atin. O, kukunin niyo po pala doon sa counter. Dahil ilalagay po doon sa counter noong ating receptionist. Tapos kunin nyo na po. So, wala pong choices ng biscuit. Sila po ang maglalagay ng biscuit sa ating platito. At saka sa coffee din, maglalagay siya doon ng black coffee lang. Tapos maglalagay siya ng sachet ng gatas at saka ng sugar. Pero dahil hindi nga tayo nagsusugar, we told her that we don't like the sugar para hindi po masayang, di po ba? So, ganun po. So, yun. Chika-chika, picture-picture, video-video, yan. Napakaganda. Although, minamaximize lang po nila na 15 minutes para lahat naman po ay makaupo. Pero nung pumunta po kami, it's more than that. Kasi nga, kukunti naman kasi ordinary days. Nung pumunta po tayo, but, if Sunday, I know, if Sunday, it's a lot of OFW kasi nga holiday po yan. Kaya, minamaximize po nila na 15 minutes lang ang bawat pupunta doon para lahat naman po ay makagamit at makainom ng libreng kape at tinapay. O sayang din po yun kung bibili pa tayo is pinakamababa na siguro ang snack natin is sabihin na ang pinakapuri yun katulad ko $25 each KD. Yan. Ano po yan? Hindi basta ano lang yan. Yung restaurant na ano lang pero kung mag-Jollibee kayo, ay KF. So, siguro ang isang serving po niya is 46 or 45, something like that. It's double the normal na bibili niya. Pero kung dyan lang kayo, cute lang kayo pwede naman na 35, 30, 25. So, yun. Pero kung pupunta po kayo doon at dadala kayo, siyempre, libre na po kayo sa sa merienda. It's either umaga or basta merienda na po ang binibigay nila. Napakaganda, kumbaga, kahit ganun na kape at biscuit lang, kumbaga, binibigyan pa rin nila tayo ng importansya na magkaroon tayo ng libreng lugar. Although hindi matagal, pero it's a good thing na nakita natin na pinapahalagahan nila tayong OFW na sabi nga nila ay makabagong bayani ng ating bansa. So, keep it up sa mga po natin. Kung sino man po ang nagka-idea niyan sa ating Philippine Consulate, congratulations and keep it up. At saludo ako sa inyo dyan. At marami naman po talagang kababayan natin na minsan walang-wala talaga. Kasi maging open din po sa lahat ng may mga kamag-anak na o kapamilya na nag-a-abroad na ang mga nasa abroad po hindi laging may pera. Pag may sweldo lang po yan, saka may pera, tapos pag pinaghati-hati na po yan, ang matitira na lang po sa kanila is pamasahe. Minsan wala na pong food allowance dahil minsan kulang pa sa gastusin. Kaya ganun po. Kaya kung halimbawa nakapagpadala na sila sa month na ito, kung mayroon pa kayong hihilingin o gagastusin, tsak, si kabayan, mangungutang na yan dahil wala naman talagang natitira sa kanila na itinatabi. Kung meron man, siguro yung inilalagay sa bangko by peso, pero hindi na po yun pwedeng withdrawin. Yun ay pinakaipon na po yun ng isang OFW. Sana
lahat ng OFW, wherever you are, anumang kayo naroon, sa pagsweldo nyo, dapat mayroon po kayong itinatabi, ipinabangko kahit pa konti-konti. Ano po, para pagdating ng panahon, meron po kayong pera na para sa inyo. Or kung dumating man yung hindi natin inaasahan na mapauwi tayo, ay meron po tayong matudukot para po sa ating sarili. Remember, hindi lahat ng ating tinutulungan ay magbabalik yan. Keep it in your mind. Maswerte na lang tayo and blessed kapag lahat ng ating tinulungan, pagdating ng panahon na tayo ay mangangailangan, ay ibabalik nila. So, diba? Tuloy pa rin ang buhay natin. Sabi nga is weather lang. Habang tayo ay binibigyan pa ng chance na magtrabaho abroad, ayusin po natin kung ano yung plano natin, pangarap po natin sa ating pamilya at sa ating sarili. Do it po. That's my advice, yan. At syempre, salamat ulit sa inyong panonood at ibinahagi ko lang sa inyo yung OFW Lounge dito sa Hong Kong. Masaya lang ako at ibinabalita ko. Parang bago po lang po yan ngayong 25 lang at kukunti pa lang po ang nakakaalam. So, sa aking mga kapwa OFW, hindi man OFW, is free naman dyan. Basta pumunta po kayo 18th floor. Yan. Sa May Admiralty, kung saan ang building ng Philippine Consulate. Dalawin niyo po para po makita ninyo at ma-feel din niyo po na we are makabagong bayani. Sabi nila. At sana nga tuloy-tuloy pa at hindi lang yan na maging benefit nating mga OFW dahil marami din naman tayong mga kapirahang iniambag sa bansang Pilipinas. O diba? Kaya tama lang yun. At salamat din sa mga ngayon sa Philippine Consulate. Mababait na po sila, hindi tulad ng dati na naninigaw. Thank you for that. Thank you for improving ng inyong mga pagtrato po sa amin bilang OFW. Alalahanin nyo, kung wala kaming OFW, walang Philippine Consulate dito, at wala kayong trabaho. O diba? Ganun lang yun. Kaya, thank you sa inyo and that's all. Ang bahagi ko ngayon and see you next time. At ako'y mamamalansya na. Bye! Hello, magandang araw po muli sa inyo mga kachiripi. Kumusta na ba na ang araw sa inyo? Kung tinatanong nyo. Oh, mga kachiripi, naibigan nyo po ba ang ibinahagi natin? O diba, umuunlad na ang Pilipinas dahil may pagano na rin dito sa Hong Kong. Kaya ano pang ginagawa nyo? Kapag nagustuhan nyo po ang vlog na ito ay i-like, i-heart at comment down below sa mga gusto nyo po ang ating talakayin at inyong mabalitaan. At syempre, subscribe na rin po sa mga hindi pa namin kaibigan at huwag natin kalimutan, hit the notification bell dyan po sa baba. Kaya, see you next vlog po mga kachiripik at ito ang inabaling ko. Maraming dyan nagsasabing, God bless us all, ingat tayong lahat, and bye-bye!